Hi Aris, let's connect. Mag-wish or tanong isa lang. Tapos, mag-concentrate. Yung iba, may inaasikaso o may ginagawa tungkol sa pera or sa trabaho. Kinakaya ang hirap kahit ang gulo-gulo na ng isipan. O nagkakaroon ng confusion. Kung hindi to confusion, mapapaaway kayo o may gusto kayong sugurin o i-confront. So yun ang confrontation. May mga bata kayo, may mga anak kayo na makukulit o hindi sumusunod sa inyo. May sasabihin ng isang babae. Let's dig in to see where this goes, guys. Pero bago ang lahat, bukas tayo ng kandila kasi para instead na ako ang kukuha ng energy ng taro, yung kandila, yung apoy yung kukuhaan niya ng energy. Kasi guys, nagkakasakit ako pag pag naguhula ako. Yung iba guys, pagod na, nagsasawa na, tama na, sabi. Concentrate. Isipin nyo guys, kayo yung kumukuha ng cards. Gusto nyo nang lumayo o lumipat ng bahay, o gusto niya nang manahimik, lumagay sa tahimik o mag-settle down. Ngunit nagkakaroon ng dalawang kaisipan, nag-aaway ang isip nyo dahil hindi nyo alam kung tama ba yung gagawin nyo o anong resulta ng gagawin nyo kung ginawa nyo to, kung gumawa kayo ng hakbang. Nahihirapan kayong magdesisyon dahil ang gulo. Pwedeng magulo sa bahay, pwedeng away, nagkagalit ang mag-asawa, nagkagalit ang pamilya, nagkagalit ang mga pwedeng kapitbahay. Ganyan, gusto niyo nang lumipat o gusto niyo nang manahimik, gusto niyo lumagay sa tahimik. Gusto niyo na magkaroon ng changes guys, kasi parang ang gulo. Kumbaga, hindi umaayon sa gusto mo, yung mga plano mo, yung mga inaasahan mo, nade-delay. Pero huwag mag-alala kasi kung nagde-desisyon kayo na kung ano man yung gagawin nyo sa ikabubuti nyo, gawin nyo na kasi may magandang resulta to dahil nandito ang sun. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa, huwag kayong mabibwisit. Hayaan mo silang mabwisit na lang. Bigay nyo na lang sa kanila yung inis nyo, hayaan nyo na sila. Or gusto nyo, iiyak nyo. Iiyak nyo yan. Tapos pagkatapos nyan, mag-decide na kayo guys. Kasi maganda yung pupuntahan nyo. Yung iba naman guys, kung sa mga lalaki naman na magpapakasal, tapos yung babae na ang nagsasabi, baka ayaw niyong magpakasal guys kasi ayaw niyo munang lumagay sa tahimik or mag-settle down. Medyo magulo pa. Parang iniisip nyo na hindi nyo kakayanin. Pero kung talagang gusto nyo
kung dahil natatakot lang kayo pero gusto niyo, gawin niyo na kasi ano, nasa inyo 'yan, kayo naman ang kikilos diyan. Siyempre alam niyo na yung responsibilidad niyo. Yung iba magulo yung mga anak, nag-aaway-away ang mga anak o magulo ang pamilya or matigas ang ulo ng mga anak. Pero ganyan talaga guys ang mga bata o ang sitwasyon laging ano, kung gusto niyo lumagay sa tahimik, gawin niyo na guys kasi ano, o kung gusto niyo umalis sa bahay, o sa trabaho 'yan, kung sa trabaho 'yan, umalis na kayo diyan kung hindi na kayo masaya. Gano'n lang 'yun guys, huwag niyong i-sacrifice ang sarili niyo, ang kaligayahan niyo dahil minsan lang tayo mabuhay sa mundo at hindi tayo pabata. Kaya ano guys, kumilos-kilos na at magdesisyon na. Nahirapan kayo magdesisyon, eh. Yung iba naman gustong umalis pero nahihirapan dahil yung mga anak may mga kasamang sa desisyon kasama yung mga anak. Pero kung may pag-iiwanan kayo ng mga anak niyo, iwan niyo lang. Basta para sa kanila yung gagawin niyong trabaho, hindi para sa sarili. Meron guys dito na ano, na nakikita niyo, good opportunity. Ito yung naiisip niyo ba na makakapag-ano sa hirap o sa kinalalagyan niyo, makakapag-ahon sa inyo sa kahirapan. Pero tahimik lang kayo, nagpaplano kayo sa kalooban niyo o sa kaisipan niyo, sinasarili niyo lang 'yan. Pero meron na kayong nasabihan na isang lalaki o puwedeng ang nag-suggest niyan ng ng magandang opportunity na 'yan is galing sa lalaki. Tapos chineck niyo. Oh my God. Wait lang guys, pantayin pa natin. Wait lang, nasaan na yung ating calculator? Wait lang. So guys, wait lang, kung lalaki guys ang magsasabi ng opportunity, 'wag muna kasi ano, may kasamang ano guys, lalo kayong hindi ano yun, walang kasiguraduhan baka magsisi lang kayo. Kung sa lalaki galing 'yan, for example guys, sabi niya, kunyari gustong-gusto niya kayo or boyfriend niyo 'to, "Tara sama ka na sa'kin." Sabi niya, "Kaya natin 'to, akong bahala sa'yo, akong ganito, ganyan." Pero yung hindi guys, wala siyang kakayahan na kung bubuhayin sa ano guys, hindi kayo mabubuhay ng taong 'to. Hindi kayo mabubuhay. Hindi niya kaya kayong buhayin pala. Hindi niya kaya kayong buhayin. Magaling lang siya magsalita. 'Pag sa ano 'to guys, sa opportunity 'to, chineck niyo, gusto niyo rin kasi kaengga-enggan niyo. Pero guys, huwag kayong maniwala guys, kung lalaki 'to. So, ibig sabihin, hala, saan na yung calculator natin? Wait lang guys, hanapin natin calculator natin. Mahina ang lola niyo sa ano, sa kwentahan. Wait lang. Guys. Wait lang guys. Wait lang. Sige, bahala na. Ano na lang. So guys, sa ano yan, malamang August 23 to September 22. Pero mas malakas siya sa September 2 to September 11. Pag dumating itong taong ito ha. Or sa guys, sa ano ng Gemini. So, pwedeng ano yun guys. Pwedeng tao yun na Gemini, Aquarius, or Libra guys ha. Yung mag-ingat-ingat kayo.
Puwede rin guys na ano, ano ng air sign 'yan, month ng air signs. Oh, ingat na lang kayo guys. Kung mararamdaman niyo 'yan, eh, mararamdaman niyo na may something. Magaling magsalita, move on tayo. Guys, ito na. Aside from sa sinabi ko kanina, meron dito guys yung ano, walang trabaho o talagang nagkukulang ang pera talaga guys. Halos parang masisiraan na ng ano, ng kalooban o wala na talaga yung as in yung wala ng pag-asa guys, yan ang feeling niyo guys. Yung iba naman gusto naman humiwalay na o bitawan na ang isang bagay o isang asawa o bahala na sabi mo hirap na ako, wala ka namang trabaho. Yung iba naman, guys wala akong trabaho, wala akong pera, nahihirapan na ako, ano po puro na lang ganito, puro na lang hintay, hintay na parang hindi dumarating. Yan ang sabi mo guys. Sabi niyo guys, yan ang sabi niyo sa sarili niyo. Tapos guys, wala talagang kaperahan guys. Karamihan dito wala talagang pera. Ganyan talaga ang buhay guys. Kasi ang pinakakalaban natin sa buhay, pera at saka yung time. Yan ang mahirap na nating tawag nito. Hindi natin basta-basta nakokontrol. Pero kung kakayanin kasi ang time guys, hindi nyo na mababalik. Yung mga nasayang na oras, hindi nyo na mababalik yan kahit 1 second lang. It's considered past, diba? So, gamitin nyo guys ang oras. Huwag patumpik-tumpik, huwag patunga-tunganga kasi yung iba dito guys, naghihintay lang eh. Parang naghihintay lang. Pero paano naman guys kung di nyo kikilusan? 'Di ba? Paano naman? Di sayang lang ang opportunity. Kilos din guys. Hanapin kung anong-ano. Kung anong, saan ka sasaya, saan ka makokontento. Hanapin nyo yung kaligayahan nyo. Tapos meron guys dito yung nauubusan na ng pasensya o nauubusan na ng patience. Huwag kayong bibitaw kasi 4 days, 4 weeks, hanggang 4 months lang yan, meron na kayong trabaho. Pero biglaan yan guys. Biglaan na kayong suswertehin. So, guys, wait lang, 26. So, wait lang guys magkakaroon kayo ng guys, confidence sa sarili. Magkakaroon kayo ng confidence sa sarili. Makakaya nyo lahat ng problema nyo. Yung iba guys, naghihintay dyan 4 days, 4 weeks, 4 months lang. Hindi nabuti ng 4 years yan. May biglang darating na swerte na makakapagbago ng pananaw mo sa buhay. Yan, biglang darating yung swerte mo na, yung fortune na sa'yo na. Pero biglaan guys, hindi mo inaasahan. Kaya parang okay lang din na maghintay. Pero guys, habang naghihintay kayo, i-divert nyo sa pagkakabalahan na guys, na tawag nito, may profit. Lalo-lalo na guys yung mga nahihirapan sa pera. Wag wag muna tayong mag-cellphone ng cellphone guys. Pero siyempre, paano mo naman maano yung opportunity pag walang cellphone? I mean guys, wag kayong umano ng walang kwentang bagay guys. Dapat lagi kayong porsigido. Lagi kayong attentive. Makinig rin kayo sa mga nyo guys, yung mga pinagdadasal nyo kasi bibigay na niya yan. Bibigay na niya yan. Bye. Lalo-lalo na yung papatak ng guys, ng July 22 to August 22. Lalo na sa gitna niyan ng August 2 at August 11 guys, malakas yung swerte nyo dyan. Kahit tag-ulan yan dito sa Pilipinas, kung nasa Pilipinas kayo.
ah, may swerte na darating diyan. O di naman kaya guys, isang Leo ang mag-aano sa inyo, magbibigay ng magandang opportunity. Concentrate guys ha, concentrate kasi medyo naaalanganin kayo pero wag kayong bibitaw. Walang bibitaw. Kaya natin yan. Walang bibitaw sa guys. Yung iba naman guys sa inyo, iiwan kayo, pwede rin. Nag-iisip na iwan kayo, na iwanan kayo, o kayo mismo ang nag-iisip na iwanan nyo. Kung hindi kayo ito ang mag-iiwan, nag-iisip na yan. Nag-iisip na siya na bibitiw na siya sa inyo. Bahala na siya kasi meron din kayong opportunity ha. Kung kayo naman yung mangiiwan dahil cards nyo to Aries, so kung ano yung pinakamasaya sa inyo, nagagawin nyo yung alam nyo tama lang guys na yung hindi pangit kasi guys yung sobra na Pangit yung sobra na. Sobra ng hirap. Bitawan nyo na yan kung pasan nyo lang lagi sa balikat nyo. Kasi binigyan naman kayo ng choice ni God. Guys, meron dito ang isang babae na third party siya, na nasa abroad ang third party, o siya ang nasa abroad tapos siya yung third party, or kasal siya, kasal. Basta may kinalaman to sa third party guys. Meron din dito, aside from that guys, meron din dito guys na babae na niloloko siya ng isang may asawa. May asawa na yung lalaki. Parang guys, ginagamit lang siya. Ginagamit lang. Yan. Huwag kayong papadala guys ha. Huwag kayong papadala. Kasi third party kayo yan. Tapos wala rin mapupuntahan kasi kasal siya doon sa asawa niyang babae. Kayo naman masyado naman paniwala. Hindi nyo kasi alam kasi nakatalikod kayo. Excuse me guys. Wow. Ay, ang wish fulfillment. So, wait lang guys. Wait lang. May wish fulfillment kayong hindi natin alam kung saan manggagaling. Oh, kung sa love guys, meron darating sa inyong hindi natin alam. Wait guys, hintayin natin. Ay, natin, kwentahin natin. Wait lang guys. Yung iba guys darating sa September. May darating sa September. Tukso guys. Tukso ang darating sa iba sa inyo, darating ang tukso. Pero wish fulfillment yun guys. Wish fulfillment kayo o wish fulfillment nyo siya. Sa September ang dating niyan sa buhay nyo, or mayroon kayong malalaman sa September kasi may dito. Yun guys. Meron ditong tawag nito guys. Parang, pero sasabihin ko na sa inyo guys na yung iba guys may na-addict sa SEX. May na-addict sa SEX sa inyo dito. Pwedeng yung kapartner nyo ang addict sa ganun. Maliban dun guys, yung iba naman guys nakakasama na yung sobrang pag-iisip. Meron iba guys na babae na gusto mo nang magpakamatay.
dahil sa kakaisip. Huwag niyong gagawin yan guys. Huwag niyong gagawin yan. Pwede ring hindi kayo yan, pwedeng malalaman niyo o mararamdaman niyo sa ibang tao na puro siya problema, baka gagawin niya to. Wag naman. Huwag niyong gagawin yan guys meron din dito guys na nilalaro lang kayo ng isang partner niyo. Kung dalaga kayo, huwag muna kayong huwag muna kayong pag mahilig sa sex, alam niyo na yan kung baka yan lang ang gusto. Pero guys, may darating kayong opportunity. At saka may wish fulfillment kayo pero mysterious ang kanyang pagdating. Dahil hindi natin alam kung ano yung darating. Meron guys dito na dahil sa visit, pwede kayong naiinggit sa inyo. Pwede kayong may ginagawa sa gabi. Pwedeng, wait lang guys. May ginagawa siya sa gabi na nangungulam siya guys. Ako, Diyos ko. Meron dito guys na babae, mangkukulam siya o ipapakulam niya kayo, isang babae. Dahil naiinggit siya sa inyo, dahil yung kung ano yung nasa inyo ngayon na tinatamasa nyo, o kahit man lang simple, kinakainggitan niya guys. O nagsiselos siya guys. Ingatan nyo yun guys, yung kulam-kulam na ganyan. Pero idasal nyo yung guys. Pag meron akong guys, pag medyo may na ako, tuturuan ko kayo kung paano kontrahin yan ng walang kinalaman na ibang evil spirit. Kasi yung iba guys, nagpapagamot gumagawa din nagtatawag din ng evil spirit. So paano yan? Minsan guys, mag ako about sa ganyan para maiwasan. Ang daming pera nito. Ala. Wait lang guys ala. May siswertehing aris. Sana lahat kayo guys. Ala, mapopromote. Tapos yung iba guys, kung babae kayo, makakapag-asawa kayo ng ng mayamang lalaki. O may lalaking talagang prominent yung niya. Prominent siya. O yung pamilya niya. Anuhin kayo. O liligawan kayo. O gagawin lahat para sa inyo. Meron din dito guys, kung basta babae o lalaki kayo, meron sa inyong sweswertihin. Sana lahat na kayo guys. Amen. Sweswertihin sa pera. Dadami ang pera dahil sa pagtatrabaho o sa ginawa. Basta may ginawa. Kaya nangyari to. Hindi to nahulog sa langit eh. Kung dati nagtitipid siya, na may time na maaalala nyo na dati ganito lang ako. Nahirapan ako magtrabaho, lahat ginagawa ko. Ngayon, magkabila na yung ko, yung pera sa dalawa ng bank accounts ko or something doon sa dalawa na ang business ko. Tapos lahat na yun, nabibili ko na. Amen. Nangyara sana to guys sa inyong lahat. Tapos yung swerte, dire-diretso na. Mag-start ng, yan guys, yung swerte na yan. Mag-start ng May 21 nga to June 20. Oh my God. Good luck guys. May saswertein talaga dito.
Yung ibang may pamilya guys, ah, konting tiis na lang guys. Nasa 10 na kayo. May success na darating sa buhay niyo. Kung sino man may mga anak na lalaki, seswertehin din pagdating ng panahon guys. Ah, Talagang napakaswerte nung lalaking bata. Lalo na yung mga nag-aaral siya ngayon na anak niyo. Napakaswerte darating sa buhay niya. Magkaka-cause ng celebration talaga. O laging masaya ang pamilya dahil sa success. Tapos guys, pag nag-work siya is talagang hindi siya maghihirap. Ang buhay niya pataas, hindi pababa. Amen. Tapos guys, ah, sa inyo naman guys, aside from sinabi ko, kung sino man yung buo ang pamilya guys, sige, kahit mahirap guys, kumapit lang kayo sa isa't isa guys. Isa't isa sa pamilya, buo lang dapat. Kung buo kayo, kung walang na third party, para sa inyo to dahil guys, meron ibibigay si God sa inyo ng success sa buhay nyo. Pati sa mga anak nyo na rin, mabibless sila. Kaya walang bibitaw kahit mahirap ang buhay guys. Lalo na yung buo ang pamilya. Talagang maraming pera, mag-level up ang buhay. Maraming pera, lahat mabibili. Mga material things. Yan. Tapos meron na, mag-a-abroad na batang lalaki. Kung sino man na may anak na batang lalaki. Pabalik-balik. Balik-balik. Tsaka mapagbigay. Pero gabayan nyo rin kasi mabilis siyang magsawa or mapagod. Excuse me, basta buo kayo. Ang pamilya nyo, guys, magpa-prosper kayong mga aris na kung sino man dito yung buong pamilya. Buo ang pamilya. Guys, kung sino na naka-move on, may babalik na isang lalaki. Pogi. Poging-pogi itong lalaki na to sa sarili niya. At the same time, pogi talaga siya. Ay. Paparating na. Nakakotse, Siyempre, baka nakakotse siya, may kotse siya, ganyan. Pupuntahan niya talaga as in. Ayaw siyang kausapin, pero pupuntahan niya pa rin kahit naka-move on na ito. Wala siyang pakialam. Maigo din to. Kasi king of wands yan, maigo yan. Medyo talagang bilib na bilib sa sarili kasi nga pogi siya eh. Wait lang guys. Sandali lang guys 21, 26, 9, so, ay guys, magbibigay na daw siya ng justice sa'yo. Kahit naka-move on ka na daw, sana daw mapatawad mo siya kasi nagbago na siya. Sabi niya, pero syempre king of wands pa rin niya, nandun pa rin ugali niya. Kaya lang guys, ngayon malakas na siya, stable na siya, kaya ka na niyang buhayin, sabi niya. Gagawin daw niya lahat para sa'yo. Pupuntahan ka niya, buy a car. Ikaw naman magpapakipot o mabibwisit. Pero tanggapin mo guys kasi magbibigay siya ng justice para sa buhay mo. Wala naman ako nakitang naging may babae siya. Wala naman, o third party, wala naman. Basta ikaw, ayaw mo na makipag-usap sa kanya o naiinis ka dahil sa ginawa niya. O natatakot siya, baka hindi mo kausapin, pero gagawin pa rin niya. Ipupursue ka niya. Wait lang guys nako, magiging masaya kayo. Wala na kayong hihilingin pang iba guys. Ang swerte naman ng mga aris ngayong 2024. Yan, wait guys meron kayong sisimulan by September. May sisimulan kayo na napakasaya, ang saya-saya, kulang na lang, parang umapaw ba guys? Pati
yung mga magkakaaway na mag-asawa o laging nag-aaway, magbabati na sila o magbabago na yung isa kaya reciprocated na lahat ang mangyayari kahit sa mga kaibigan. Pero guys, iwas-iwas din sa ano, sa pamilya maganda. Pero sa mga ibang tao, ah, kung meron kayong magandang nangyari sa buhay niyo, tumahimik na lang muna kayo guys. Ah, i-ano niyo lang yung focus niyo sa pamilya niyo or sa circle niyo. Huwag na kayong makiano sa iba. Wait lang guys. Oh, may mga mag-asawa dito guys na yung babae pabalik siya sa pamilya niyang iniwan niya. Iniwan niya. May yung mga anak nasa lalaki. Yan. Sabi ng nanay niya, bumalik ka na anak doon sa asawa mo. O sino man itong mas matandang babae sa kanya, sabi balikan mo na yung asawa mo, mga anak mo. Guys, manghihingi siya ng tawad sa'yo, nagkamali siya, o ano guys, may surprise kung hindi man na 'to na third party, nag-abroad or may surprise siya na babalik na siya, andiyan na siya, uuwian na niya yung pamilya niya, may surprises, yan. Nagiging masaya yung mga anak guys. Sorry guys, napahinto ako kasi may narinig akong tumawa. Pero tao lang yun. Alam ko naman pag hindi tao yun guys. Ay. Meron din justice guys. Maraming justice na sa buhay mo. Ngayong 2024. Hanggang April lang muna yung kahirapan mo guys talaga. Hanggang April lang. Yung pagdadamot sa inang tadhana, about sa pera, sa love, hanggang April lang. By May, andyan na yung pinakahihintay mo sa buhay mo. Ha? So, wait lang guys. So, tahimik lang guys pag may darating. Dito ha, sa May. Pag may darating sa May. Meron din nag-iisip sa inyo sa malayo. Gusto na niyang umuwi. O gusto na ka na niyang makita. Basta guys, meron darating na justice sa buhay mo ngayong 2028. Pero mag-start pa lang siya ng ang paghihintay nyo is hanggang May. Kung may mga sikreto, may malalaman kayo sa May. Pag may may hinihintay kayong opportunity o stability, meron yan sa May, darating sa May. Marami. Magdidire-diretso na yan. Kasi matatapos na yung hirap nyo. May nalulungkot dahil niloko o yung nang loko ang nalulungkot dahil naging player siya. Nakiano siya sa iba at gusto bumalik sa'yo. Wala ka naman magawa. Umalis siya sa'yo, walang sinabi, pwedeng ghosting. Parang ano, the grass is greener on the other side, but hindi pala. Nilulumot pala yun. Lumot lang pala yun guys. Hindi talaga magandang grass. Wait lang. Wait lang guys ha, may kinikwenta kasi ako. Pag nananahimik ako guys, may kinikwenta ako. Hindi kasi ako pwedeng, wait lang guys, nagko-concentrate din kasi ako eh. So, wait lang guys ha. Napasakitan kayo nito guys. Napasakitan kayo
ng sobra, minahal niyo lahat, binigay niyo lahat, nalungkot kayo, iniwan kayo, ginosted kayo, naging player siya, ayan na naman siya, darating. Pero yung iba talaga guys, sa karamihan sa inyo, iniwan talaga ng isang player. Kaya ghosted ang ginawa niya sa inyo. Ginawa niya. Ah, hindi ko alam kung ano. Yung iba guys, pabalik na. O nandyan na naman yung player. So, wag niyo na lang tanggapin guys. Overall, maganda ang reading nyo. Hanggang dito na lang ako. Ang last card nyo is Ace of Pentacles. Ayan na. Guys, may stability talaga dito. Na naghihintay sa inyo at ibibigay sa ni God. Hindi mo na kailangan ano, hintayin mo lang ha. Hintayin mo lang. Andyan na yan. Kung may player dito at na broken hearted kayo, mag-move on na kayo kasi wala na kayong mahihintay diyan. At wala ng pagbabago yan. Meron pa kasing darating na para sa'yo. Kung sa love may darating na para sa'yo, ngayong 2028. Pero baka may inyong makilala. 'Pag meron kayong hinihintay na parang wala nang nangyayari, nangyayamot na kayo. Yung iba naman kasi na nabasa ko gusto na magpakamatay, nabibwisit na sa buhay, huwag bibitiw. Kasi meron mangyayari sa May 1 o May. Mag-start dun ang swerte lalo na sa stability ng pera guys. Yun. Hanggang dito na lang Aris ha. Magkita tayo ulit. Maraming po salamat sa nag-subscribe sa akin. At gagawin ko po ang makakaya ko na sa inyo. Makatulong kahit sa man lang sa pamamagitan ng pagbabasa ng tarot. Maraming salamat po at God bless at sana lahat ng magandang nangyari dito is mangyari talaga guys. Yung mga pangit or yung mga lesson guys na dapat or yung mga advice take it na yung mga advices ko kasi kailangan din yun guys, wala namang mawawala kung paano kayo sa mga yung mga warnings dito, at least alam nyo na kung naka-ready na kayo guys. Okay? Sige, guys, hanggang dito na lang po. Bye Aries. God bless you all. Bye.